Inamin ni Brownlee na extra special ang panalo ng Ginebra laban sa Magnolia sa ginanap na Manila Clasico. Nagsalita naman si Terra Firma Team Governor Bobby Rosales tungkol sa mga magtatangkang mag-alok ng kontrata kay Christian Standhardinger. Gigil naman ang supporters ng Tall Blacks New Zealand na makabawi sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos bigyang pugay ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee sa panalong itinala laban sa karibal na kapatid na Magnolia, nagsalita din ng resident import ng Barangay Ginebra. Sa kanyang pahayag ay sinabi nito na extra special ang panalo nila sa edisyon ng Manila Clasico ngayon 2024. Kung bakit, yan ang laman ng kanyang pahayag. Tutukan po natin si Justin sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Masarap sa pakiramdam, syempre sobrang special dahil Pasko. Yung fans lumabas talaga sila at nagpakita ng suporta sa amin. Ginastos nila yung perang pinaghirapan talaga nilang ipunin. Masaya lang kami na nabigyan namin ng fans ng Christmas gift na panalo, lalo na kung paano namin nagawa yun, yung birada ni Scotty. Okay, so extra special kasi nga Pasko at bukod dyan nagpakita talaga ng suporta yung fans sa kanila, di ba? Imagine Paskong Pasko pero andun sila sa arena para saksihan yung bakbakan. Base sa record, 12,198 ang nanood ng live sa The Big Dome. Di ba? Inabangan talaga ng solid supporters ng basketball, partikular ng fans ng Barangay Ginebra yung laban. At siguro isa na rin yun sa mga rason bakit inspired na naglaro ang Barangay Ginebra. Lalo na si rookie RJ Barrientos, si Scotty Thompson na halos net lang ang sumabit sa bola nang birahin niya yung winning shot sa gilid ng 3-point area. Ayon din kay Brownlee, masaya sila kasi nga nabigyan nila ng gift yung fans at hindi lang basta gift. Kasi humahabol talaga sila sa Magnolia at sa dulo matapos nilang habulin, sinunog nila sa isang tres. Ang totoo, sa panalo ng Ginebra, makikita mo talaga yung maturity dito ni RJ Barrientos Yung bilis ng mata niya na ispatan ng player na open sa basket. Yung lakas ng loob niya na kumamada sa mga crucial na sitwasyon. Iba yun Maturity tawag doon. Hindi naman nakapagtataka yun kasi nga galing na siya sa international na competition like sa Gilas at syempre sa Japan at sa KBL. Ibig sabihin, nagamit niya talaga yung experience niya doon. Kaya siguro hindi man sa ngayon, posible na makita natin si RJ sa mga susunod na digmaan ng Gilas Pilipinas. Andyan din kasi si Coach Tim Cone, hindi na siya maninibago sa sistema na ginagamit nila. Kung nagdiwang ang buong barangay ng Ginebra kasama ang fans sa panalong itinala versus Magnolia, nagpahayag naman ang Terra Firma ng kahandaang makipag-usap kay Christian Standhardinger. Minsan nang naibalitang magre-retiro na si Sistan, pero base kay Team Governor Bobby Rosales, willing silang makipagsabayan sino man ang mag-alok ng kontrata para muli itong maging aktibo sa larangan ng basketball. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Mr. Bobby Rosales sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nakalatag naman lahat ng option So kapag may nag-offer sa kanya, magkaalamanan na lang. Kasi may karapatan pa rin kami sa kanya. Pwede naman mag-offer ang ibang teams Hindi mo naman sila pwedeng pigilan na mag-alok sa kanya kung gusto pa niyang maglaro. Uy, matindi to Ibig sabihin kasi ni Mr. Rosales, ilalaban nila yung karapatan nila dito kay Sistan. At siguro kung ayaw niya na talaga sa Terra Firma, hihingi sila na isang magandang trade. Yun yung basa ko dito sa pahayag ni Mr. Bobby Rosales. Nasa kanila pa kasi yung rights kay Sistan So expect natin na anuman ang offer na makuha ni Sistan sa ibang team, may say pa rin talaga ang Terra Firma. At parang handa silang makipagsabayan talaga para idepensa nila yung kanilang karapatan. Ang problema, parang hanggang ngayon nata, ayaw pa rin magsalita ni Christian, di ba? Sa ngayon, nasa kartadang 07 ng Terra Firma. Mabigat na yon. Kung naglalaro sana si Sistan or kung naglaro si Sistan, posibleng nakatulong pa siya ng malaki sa team. Yun yung hinahabol ng Terra Firma sa kanya kasi hanggang katapusan pa naman ng Disyembre yung kontrata niya. Siyempre, 3 araw na lang yan, katapusan na, di ba? Pero ang sinasabi kasi nila, kung naglaro lang muna sana si Sistan, baka kahit paano may naitala silang panalo dyan. Okay, sabihin na natin gusto pa rin niyang bumalik matapos ang balitang retirement. Posible na marami pa ring timang mag-aalok kay Sistan. Fresh pa naman siya mula sa Ginebra, di ba? Andun pa rin yung instinct niya sigurado. Andun pa rin yung gigil niya sa laban. Kaya hindi talaga mawawala na magkaka-interest na team sa kanya. So wait and see na lang siguro muna tayo sa mga posibleng maganap dito sa Terra Firma at kay Christian Standhardinger. Base sa lumabas na balita, wala pa rin kasiguruhan kung ano mangyayari kay Sistan at sa Terra Firma. Habang tila siguradong sigurado naman ang isang fan ng New Zealand na tatalunin nila ang Gilas Pilipinas. Kung paano niya sinabi yan, narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si MR San sa Instagram account ng Tall Blacks. Magkita-kita tayo sa Hong Kong pagkatapos yung hagupitin ang Gilas Pilipinas. Okay, so reaction niya po kasi yan sa inilabas na pahayag ng Tall Blacks tungkol sa muling pagkikita nila ng Gilas Pilipinas. Sabi kasi ng Tall Blacks,
Parang isang sine or pelikula ang naging laban ng Gilas at New Zealand sa MOA Arena nung nakaraang November. Sabi pa nila, may pagkakataon ng taga New Zealand na masaksihan ng live ang laban sa Spark Arena dito sa Auckland. Anyway, dun tayo sa sinabi niyang matapos sa gupitin ng Gilas, kita sila sa Hong Kong. Sinasabi niya siguro yung laban ng New Zealand at Hong Kong, di ba? Ang sked ng Hong Kong at New Zealand, mauuna pa sa laban ng Gilas at New Zealand. Gaganapin ang laban ng Hong Kong at Tall Blacks sa Feb 20 po yan, while ang Gilas at Tall Blacks, Feb 23, 2025 pa po siya. Wala namang foul sa mga sinabi niya. Valid naman lahat yon at karapatan niya yon bilang isang fan ng New Zealand. So anong impact nito sa laban ng dalawang kupunan? Well, para sa akin, dito mo makikita talaga kung gaano kagigil na talunin ang Gilas, hindi lang ng mismong Tall Blacks kundi maging ang supporters nila. Gigil din silang makabawi sa ating pambansang kupunan. Nasaktan kasi natin sila sa unang talo nila sa atin mula noong 2016 na nangyari sa MOA last November. Ano naman ang impact nito sa Gilas Pilipinas? Tingin naman natin, malaki kasi hamon ito sa kanila. Hamon na pagbutihin pa nila kasi nga seryoso ang lahat ng kalaban na pulbusin sila, lalo na at andun sila sa kanilang baluarte. So guys, maraming salamat.